writer sang nagsulat sang amo nga passage. Ang ICGS, kung ano ang buot silingon sang nagbabasa sang passage, buot silingon, hindi tanan nga nagabasa Bible, naintindihan niya ang ginabasa. Pag ang nagbasa sang Bible, gintagaan niya sa iya kaugalingong nga interpretasyon ang passage nga ginabasa, that is ICGS, hindi na exegesis. Gani hindi ka mong patunto sa tanan nga nagagamit sa Biblia kay nagasilig. Matuod nga mo ginawali kay nagagamit kami Biblia. One time sa amon nga discussion sa ecumenical group, may isa ka pastor ng pamangkot. Kaya nga mo nga topic about sa same-sex marriage. Ang pamangkot sa pastor, Brother Dwayne, inyong mga pare gagamit ng Biblia wali man na nilang partisina. Iko ilang gina-expect, mapareho sila nga, haboy sang verse na ako naman mga pare, hindi subong sila. Mahalong sila maggamit. Nga man, kay very dangerous yan ang haboy ka lang, haboy sa mga bersikulo, pero ICGS ay mo pamaagi. Very dangerous sila. Kaya imbes makabulig ka sa iban, mapatalang mo ang mga tao sa imo nga wali nga sara. So may ginatawag nga exegesis, again, kung ano gidya ang buot silingon sang nagsulat sang amo nga passage. That is why importante nga may magisterium kita kagagatong simbahan nagatuon sa church fathers kay kung ano gidya ang buot silingon sa unang nga panahon sa sina mismo nga teksto. Ang ICGS kung ano ang buot silingon o kung pag-intindi sang tawo nga nagabasa sina nga iya ginatagaan sa iyang kaugalingon nga opinion o kung sa iyang kaugalingon nga interpretasyon. O, paano sila magkumbinsi? Kita nyo, alat na lang sa Bible, among ginatudlo. Naka-encounter na ka mo sinay? Kita nyo, among ginatudlo sa Bible. Madamo kami sa mga bersikulo nga pinakita sa inyo bilang pamatuod. Amo na perbe, tandaan nyo na ha, para hindi na kami madisib. Amo na. Sunod, word idea fallacy. Anong word idea fallacy? Letra por letra. Muna ila sa mga strategy nila kung mandamo sa mga Katoliko nga inosente ang na-convert because ang isa sila mga estilo, word idea fallacy. Ano ni? Prase ni. Kung matuod ang Katoliko, din mabasa ang purgatory, word for word, din mabasa ang Trinity, din mabasa ang Pope, din mabasa ang Eucharist, din mabasa ang Christmas. Hindi mo na mabasa sa Biblia, letra por letra, from cover to cover. Amo na ila strategy, mambali ng Katoliko, kuuno. Sus, lumayas ako sa Katoliko, ba't ko sa iba niya mga kaluluoy ng Katoliko, lumayas ako sa Katoliko kasi hindi mabasa ang mga aral ng Katoliko, letra por letra sa Biblia. That is word idea fallacy. Ganyan na, hindi na ka matuntuhan sa nga strategy. Ang gamiton ba na disantiki? Illogical ang word idea fallacy nga man. Ang 27 books of the New Testament, hindi mo na mabasa letra por letra sa Biblia, but singalon, sala na. Ang monotheism, hindi mo mabasa word for word sa Biblia from cover to cover. Pero ang hambas sa Biblia, may isa lamang ka Diyos. 1 Corinthians chapter 8 verse 4. Pero hindi mo na mabasa word for word ang monotheism. Polydactyly, hindi mo mabasa word for word sa Biblia. Pero sa 2 Samuel chapter 21 verse 20, may isa dira katawo nga may extra fingers. Kaya ang polydactyly, bot sa gano'n sina, may extra fingers, bala, luwas sa lima na itong tudlo dire, matudlo. Polydactyly tawag sila. Pero hindi man nabasa ang word for word nga polydactyly. Ano pagid? Incarnation. Hindi man nabasa word for word sa Biblia. Pero ang John chapter 1 verse 14, ang pulong nagpakatao. John 1:1, ang pulong Diyos, ang pulong nagpakatao. Hindi man nabasa ang word nga incarnation dira. Pero hindi bala matuod na. Ang pre-existence nga si Jesus Christ, bago siya nagpakatao, nag-exist na siya. Tuod na. Pero mabasa mo ba ng pre-existence word for word sa Biblia? Hindi. Naakik ang ibang reliyon, kung beltahan sila, di mo mabasa sa Biblia ang Eli Soriano, di mo mabasa sa Biblia ang Felix Manalo. Hindi mo nabasa kag. May ara one time nag-debate sa akon, ay mo nga lang ara sa Biblia. Hindi mo kag. Therefore, hindi nag-istorya, gani ko sa way nag-exist. Hindi subong sila ang pagbasa sa Biblia kapag intindi. That is word idea fallacy. Dapat ginagamitan ang magbasa sa Biblia, may common sense nga ginagamit. They use versions of the Bible to support their arguments. Are, tandaan nyo na
Kung ga-attend ka mo sa mga pamahayag sa Iglesia ni Kristo, kita yun damo-damo libro. Inang mga libro nga aradra, sari-sari inang nga version ng Bible. Ang problema, masakitan kita. Ang mga Katoliko, madali, mapapati. Kaya mga Katoliko, abi kung ga-attend, mo lang na ho. Huwag man galista. Pero di kita sa ibang nga sikta, galista sila mo. O masakitan nga mo, pero sorry, tuod na yakong inambal ha. Muna nga madali kita madisib. Because sabi natin tama ang ginahangin mo, lain-lain nga versions nga ba, no? Halimbawa, aring mga versions yung ginagamit nila. Pag magbasa sila Acts 20:28, lamsa version nila gamiton. Kaya nakabutang dira, Church of Christ, word for word. Pero sa ibang nga translations, Church of God ang nakabutang. In fact, sa Greek, Church of God, di man niya nakabutang ang translation nga word for word. Pag hindi na naman pabor sila, pag magamit yan ang may layong silangan, madiretso sa Mopa translation. Kung magamit sila, takiyon nila ang mga Katoliko nga ginabawal kuno nato na magkaon karne kada Semana Santa, kagway nagapangasawa ang mga madrik o mga pare. Basahon na King James Version, kaya nakabutang dira nga bawal ang aral ng mga demonyo ay bawal ang magpangasawa at kumain ng lamang kati. Pero doon sa ng translation ng King James. Amo na, nga damo-damo sila nga mga Bible sila kilid, kailan ang strategy. Kaya ang isa dito ka version, hindi magsuno sila, makuha naman sila sa isa. Ay ito yun, bali man ng Katoliko, ay uuno. Bible man ito yung ginagamit, pala pareho lang tanan. Correction na, hindi tanan niya Bible pala pareho. That is why, may imprimatur kani ang atong mga Bible, pa mo lang ginakuha nga mo atong gamiton. Pero wag ka kaulugan nga imprimatur, perfect ang Bible ha. Wala isang perfecto nga translations. Kundi may mga translations nga malapit sa Hebrew kag sa Greek. That is why, balik kaya po kita sa magisterium, ano gidyang panugyan sa simbahan, ang giyas ng simbahan sa aton, sa sining mga Biblia nga atong ginagamit. Ari pagid. Tandaan nyo, ang Iglesia ni Cristo gagamit mga version, mga books, pag ibang mga anti-Katoliko gagamit, no? Ining grupo man sang mga kay Ilesoriano, kagantanan niya mga anti-Catholics, gagamit sa mga books sang Katoliko. Isa sa mga books nga madamo na nga mga Katoliko ang napapati, amo ning libro, ang Katisismo ni Padre Luis de Amisquita, ang nakasulat na mo ni. Kayong mga Katoliko, hindi ba kayo sumasamba sa mga imahen? Ang bali ng mga Katoliko, wala, hindi kami tunuruan na sumamba sa mga imahen. Ay tuturo lang inyong katisismo. Ari na nakabutang. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Tinuturuan kami ng pari na sambahin ng mga imahen, mga larawan. Damo sila nagpati. Pero sa ginantaw kong original, ang balko ng page 79 and page 82. Pero ginantaw kong page 79, wala mas na nakabutang nga subong sila. Wala mas na nakabutang sa page 82. Hindi nila kinuha na ba? Father Alan, si Mabiduda, hindi nila kinuha na ba? Kung may kaga-investigar, mapati ka gid. Amo na ang importante, pamangkot ka kung hindi ka kaintindi. Hindi ka magpadala-dala sa mga ginambal, sa ibang sikta, sa mga matamis nga ginambal nila. Kung may mga libro, ano pa nang libro dira ang nagasiling sa aton nga nagakonfuse sa aton. Balik kita sa Catechism of the Catholic Church. Ano ganyan ginatudlo sa aton parte sa mga imahen? The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration. May siya gatong dodra nga adoration So kung na-confuse kita sa iba niya mga books, balik kita sa CCC. Okay mga pahanumdom. Basa ako ng Biblia, agod niya mangin mabakod sa mga pagpilaw kang nagiya sa lolo ng pagpangabuhi. Una. Pangadua, tinguan ikabuhi ang mga ginabasa. Pangatlo, magpamangkot sa simbahan. Sa simbahan mamangkot Sa mga pari o sa mga Katoliko nga nakahibalo.
Hindi magpamangkot sa mga pastor o kung sa mga ministro sa ibang nga mga sekta. Amo ning isa sa mga rason ko nga man may mga Katoliko kita nga nagahalin sa ibang nga mga sekta nga man. Sa pastor siya kang sa ministro ng pamangkot. Halimbawa, kung gusto mo matuto sa math, dapat sa math teacher ka palapit, hindi sa PE teacher. Kasi natural lang ang balon sa ibang nga sekta nga sala atong ginapatihan. Pareho naga-assume ka or naga-expect ka nga sabton sang manager nga sa Pepsi ang imo nga pamangkot kung sino kundi na mas manami kung Pepsi kag Coke na imo gina-expect nga isabat si mo Coke ang manami. Ano isabat si mo? Pepsi. So magpamangkot sa atong simbahan, hindi sa ibang nga sekta. Atagan sa tinion ang pagtuon. Atagan sa tinion ang pagtuon. Kay mag-aabot gid ang tion nga isa sa mga anak mo, isa sa mga abyan mo, o kung kakilala mo, magapamangkot gid ina sa imo. May damo sa mga sila nga hindi naman na importante, Brad. Pero maabot yung tinion. Isa sa pamilya mo, kag isa damo na ko na encounter sina. May isa kami, nga ginagabod-upod sa munsang una, way sa Ghana. Sa uli na convert niya utod sa born again. Galibog niya ulo, kaya ginapin naman ko, so si kay balo. Ngayon magtuon kita magtiwang kita nga magtuon. Kaya maybe, isa sa mga anak mo, makapamati sa pinakadlaw sa Iglesia ni Cristo o sa born again, kaya ikaw mismo pamangkuton niya o gusto niya kahiluhon. Natabo ina, sang last time naman ito nga rekoleksyon, sa Dumangas, gahilibion ng isa kailoy kaya mga anak tanan mga protestante. Hindi sa kabalo magsabat. Gina-question siya nga may mga nay, may mga ribulto kita, nga nagapanguros kita, nga ginabunyagan ng bata kay sa Bible, tigulang na ginabunyagan, namo ng mga atake sa iya. Kaya magtuon kita. Okay? So, may libro ako dira. No, pwede ka mo kakuha sa inyo kopya. Ang akong libro, gin-endorse ni Bishop Marvin. Tapos sa mga obispo ni Cardinal, ni Bishop Rex, kang ni Bishop Bendico. So mamang gin-endorse ini sang isa ka Jewish scholar, hindi Katoliko, nga si Dr. Lawrence Shipman. Okay? Ari kita sa question and answer. So mga gusto magpamangkot, pwede ka pamangkot. So kada isa ra kaninyo gintawan ka nga piece of paper so you can write there your questions nga gusto niyo pamangkot sa atin nga speaker, no? Kagrigyan mo ng microphone sa nga, don't be shy, no? Don't be shy. Kung rugyan ka natin ang desire nga sagapon ang kamatuoran, no? Sige. Anybody? Feel free lang sa pagparapit, no? Agad nga mabuli ka mga kamukata nga speaker sa pagsapat kanyang mga pamangkutanan. Okay, umpisa na ito. Sino una mamangkot? Okay, ngayong aga. Father Alan, pwede man siguro ng kaunan na yun para may... Okay, ang pamangkot, kung ano ang stance ng atong simbahan regarding sa same-sex marriage sa Catholic Church. Ang atong simbahan, both magisterium kag scripture, nagapamatok kita sa same-sex marriage. Hindi pwede nga ang lalaki sa lalaki, pagbabayi sa babayi, mag-upod bilang mag-asawa. Si Kristo mismo, halin pa sa Genesis, hambal sang amay, kag si Kristo ginliwat niya ini sa Matthew chapter 19, verses 5 to 6. Let us read.
Kag ang Dios nagsiling tungod sini ang lalaki magabiya sang iamay kag iloy ka magiusa siya asawa kag sila nga duha mangin isa. Ngani hindi na sila duha kundi isa. Kuna mo hindi pagbulagon sa tao ang gintiayon sa Dios. So pakilala o introduce mismo dito pa lang sa Genesis chapter 2 kag diri mismo ginsulat liwat ni Hesus sa Matthew chapter 19 nga ang mag-asawa lalaki kag babae lang gid. Kag dako nga sala para sa Dios ang pagpakikilawas sang lalaki sa pareho niya nga lalaki kag sa babae sa pareho niya nga babae. Basahon naton ang sulat ni San Pablo sa mga taga Roma sa Roma kapitulo 1 versikulo 26 to 27. Tungod kay ginahimo ini sa mga tawo, ginpabayan sila sa Dios sa ila makauluya nga mga balatsagon. Bisan pa ang mga babaye nagaginawi batok sa kinaugali, kay ginahimuslan nila ang pareho nila nga babaye. Ang man ang mga lalaki wala sila nagagamit sa mga babaye, kay nagasilabo ang ila balatsagon sa pareho nila nga lalaki. Nagahimo sila sa makauluya nga mga butang sa pareho nila nga lalaki, kag tungod sini nagabaton sila sa ila kaugalingon sang silot nga takos sa ila malain nga ginahimo. So tandaan naton kontra ila sa ginatudlo sa simbahan kag kontra gid sa ginatudlo sa scripture. Hindi pwede na. Thank you sa naunang nga pamangkot, pangaduha nga pamangkot. Mga youth, pwede ka makapamangkot. Ang mga nahuya, pwede nyo man sulat sa papel. No? Nanay, thank you. Good morning. So nga mga ginatawag nga Mark, Mateo, Luke, and John, sanday, why are they called the evangelists? Pag mga evangelista, sila nagapahayag sa pulong sa Diyos, simple malang sabat sina. Okay? Ano pang questions ng iban? Okay, sister, good morning. Mayad nga ang kakasaka natin nga tanan. This is my experience when I was assigned in the parish of Gisyan. I have a friend, a pastora. Kay rapitay naman pang simbahan ka Katoliko kag ano sa barangay nga rayo nga we walk together. And then one time nagapauli kami istorya gikanakad sister. We have a schedule. Please attend in one of the churches they have here. It's in Sibalum, no? It's a Protestant sector. And she told me, sister, I don't know if you have seen about this or you have heard about the rapture. Rapture, the end of the world. Sister, malantura ta natin nyo karati mga makita. Kami rugto na may na-prepare nga makita nyo what are the signs of the end of the world. Rapid rin lang. Hay ma-jubilee year rin kita. That was 1998. Oo. So, kuon ko, ay sister, amon karagi na preparahan gid namin. So, sister, you are very much invited. I told her, pastora, I'm very sorry, I have a schedule for that. So, I don't know if I ask somebody to go there, if they are willing. Pero I told her, I'm very sorry, next time lang kung may tempo. But, agad na sister, duro karamatin ka naman, ugtahay ginaparap na gid naman nga marantaw sanda. Agad mamanaanan da, makaprepare sandahay. The 2000 is about to come.
mura kita kamaan that might be the end of the world. So, nag-part kami, ako nga, Pastora, thank you very much. I will tell somebody, pero I did not say this to anybody. Only when I came back here in our convent, about my end of the world rin gali, but nagakadlaw lang ako, but she said, we know it, sister. We have many things na tipo na agad mo. Ang mga tao kano ma-preparar for the end of the world. Sa anda nga slide, ang mga nga about the rapture. They don't know if that is really in the Bible. Yung ko sa Biblia, dyan ang mga signs, mga ano, but the Bible scholars did not say nga, this year or that year. That is true. So That is true. amura ang akin pangkuntuti ko at natabo man ko ano, I don't know what happened to them because we did not meet anymore. Anong pinaka-question mo, sister? Ang what is this about? They are ginapalapnag ng damong nga may rapture. The rapture will come at end of the world. Oo. So ako nagkakanikuti. I don't believe nga sa year 2000 ay ko nadali rin lang ang year 2000. Yung kura man ti may natabo. I don't know, we have not met each other anymore. What is the truth about behind that? They said nga, we have captivated that sister in our church. Okay. Thank you, sister. Okay. Let us read 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. No? Amo na ginagamit nila nga verse to support sa ginatawag nga rapture. Pero actually, atong simbahan, why sila gagamit nga term? Kaysa singgit sa pagmando sang tingog sang arkanghel kasag tunog sang trompeta sang Dios ang ginuogid magapanaog gikan sa langit ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo kay Kristo pagabanawon sing una. Dahil kita nga mga buhi pa sa nga tinion pagatipunon na pod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kawaan. Amo na ginagamit lang nga rapture. Matabo giban ini. Ang problema lang inang prediction nila nga amo ni nga year, amo ni nga date, amo ni nga adlaw maabot si Kristo. Damo failure na sina. Isa dra Adventist. Pila nakabisis na gambal sina. Na failure sang una. Nga man, kaina pa lang gingamit ko na, no? Damo na sang warning ang balde ni Kristo sa Marcos 13:32.
Okay? Next question. Why nakasting sa Bible? It's not stated in the Bible how old is our Blessed Virgin Mary when she conceived our Lord Jesus Christ. Why nakasting sa Bible? Ang nakaputang sa Luke chapter 1 verse 26 to 28 ay ng sa Lucas 1. Sa Lucas 1:26 to 28, sa ikatawang kabulan sa pagbusog ni Elizabeth, ipadala sa Diyos si Gabriel ng Angel, dito sa Palma sa Maria, ng Nazaret, ang angin ng dagangan ng sari para sa isang ulay ng ulaga, ang kalasanan sa isang katao, kinikilan ng Jose, ang alibot yan ng Nubit. Ang anak sa nalaga si Maria, ang aking makita siya ng siling magkalibay ka, ikaw ang damit ng mundan, ang ginuyara sa iyo. Sa pagbabati ni Maria, sa ginsiling sa Angel, nagulagod siya, na nagbalikong kung ano ang kahulugan sa ginambal sa Angel. Pwede na kasi ito nagpila sa kanya. Now, natawag na ang Biblia, kung isulat na lang sa Italiano ang Biblia, ano ang basa Biblia sa ito? 1:21-25. Karon, may madamang ba ang mga itin mo si Jesus? Kung isa-isa sa nasulat, hinabat ka ang hindi mag-ito sa bukos sa kalibutan ang talang ng libro pagkasulat. Halimbawa, may nakabitang sa Biblia na nagpaligos ang mga apostoles. Kung may katulugan mo na na base na ng paligos, may nakabitang pag namuslim sila o nagpagiging sila. Pero bilang tao, ito ba na talaga? Kung ilan na ng tanan, pati ang malang sa mudangan ni Pedro, kaya hindi na masulat ng sa pangalan ni Pedro, kasama niya kain sa Genesis 4:17. Kaya dito ganyan sa Book of Jubilees, hindi niya part sa Bible, si Awan ang pangalan sa kanyang asawa. Pero kaya na naman utang sa Biblia, may kulibutan pag inatanan ng Tagyado, hindi na mapasok na kayo ang libro sa buko sa kalibutan kung isulat ng tanan. So dapat ang naman Biblia, ano may pinaka-purpose, sumaban yung sulat ini. 1:3:30. Madamang bagit ang nakamanang na makakuha ng Ginoo Isus at tubangan sa iyang mga ikinubutan na wala pa sa mga libro. Isulat ini ang pagtuo ng mga si Isus ang mga Kristo, ang anak sa Diyos, at paagis sa hindi kapatuo, may nabuhay kong siya anak. Ang pinakasimple, ang pinakapagpos ng mga. Next. I'm sorry kung hindi ko perfect. Una ko ginawa ng doktrina sa Amplify. Tapos para sa pariyo sa ako. Pero hindi ko gusto kami pamamdala ng mga tulad ng Amplify unless kumapanya ako ng official ng doktrina ko ang mga sa cross. Pero kapag magkukonyo ako naman ng iba yung mga sekta, kahit sa mga nagit, mga aras na wala sa mga cross, ang inapapate, isang muna ko na makita mo, sa ipamangkot ni Pilato ang tao, kung ano ang gusto ko yan, hindi mo magkahong ng Kristo, ng Jesus, ng Kristo. Sa ganun, sinti yung tao, ilang sa cross, ito ang hindi mabati ni Pilato, nagpanguros. Ang atong mga kuturan ng Iglesia ni Kristo, kapati man sila, ng pagpanguros, some of them, kapati nga, tatak sang yawa ang aton nga pagpanguros 666. Pero initanan kung naton ang sundan naton ang argumento sa mga born again naton mga kauturan, wala nakasulat sa Biblia nga nagpanguros aton dito sa unhan. Kung basahon naton ng Mateo 27, 22, 24, wala sa nakasulat na nga nagpanguros ang mga tao nga dito sa unhan. And then kung sundan naton ang argumento sa iba nga nagasiling nga wala sila gapanguros tungod
Iya ini sang 666. Kung basahon na to ng Bugna 13, versikulo 16 to 18, amo nang nakasulat. Ginpilit sa mga sapat ang tanan nga mga tao dalag ko kag magagmay manggaranon kag imol ulipon kag hilway nga mamarkahan sila tuo nga kamot kag sila agtang. Wala siya makabakal o kon makabaligya kon wala siya sini nga marka nga among ngalan sang sapat o kon ang numero sang iyang ngalan. Nagakinanglan ni nga sing kaalam abi sa sino nga maalam makabulubanta sang kulugan sing numero sang sapat kay ni nagarepresentar sa ngalan sang tao ang numero among 666. Kung i-apply na to ng interpretation sang iban nga wala sila nagapanguros tungod sang marka nga 666, ang nakabutang dire ang mga tao nga wala natatakan hindi makabaligya kag makabakal. O sige ibutang naton nga ang pagpanguros amo giman ang marka nga 666. Ang pamangkot ining mga kauturan nato nga mga born again nga wala gapanguros, ang mga kauturan nato nga mga iglesia ni Kristo nga wala nagapanguros, kay mga kauturan nato nga mga saksi ni Jehova nga wala gapanguros, makabakal pa sila subong sa mall dira sa Gaisano sa San Jose o hindi? Maka-shopping pa sila dito o maka-grocery o hindi? Ang ambadere, ang wala sang taktak, wala sang marka, hindi makabakal. Bangkot makabakal sila, hindi. Makabakal no? Ay, wala makamangga panguros yung nakabakal ka mo. May iba na ito mga kauturan, may negosyo man, yung mga hindi mga katoliko, nakabaligya sila. O hay nga may nakabaligya ka mo, kawag mga panguros. Therefore, hindi tuod ang inyong interpretasyon, ang sign of the cross na mo ng 666. Liwat, wala sa matino nga scholars, even sa side sa mga protestante, nga mag-interpret nga ang sign of the cross naton among 666 wala sa matino nga scholar nga mga kapati sina. Next question. Pero si Brother Cyrus gali. Brother Cyrus, pwede ka na kakadto? Kaya ay dati kang aglipay, no? Basi masabat ni Brother Cyrus, ining sabat ng pamangkot. Kaya hindi ko gusto nga misrepresent ang ato mga kuturan ng aglipayan. Brother, may idea ka kung nga manyaway ka mga pangurosad to. Ang inyo gidyang itudlo sa inyo. So sa amin, Father, panguros man kami sa Sbalom. Okay, panguros gidya. See, kita nyo wala ko yung nagkomentar na daan, kaway ko yung kabalos ng ilang doktrina, mabudlay mo yung misrepresent. Okay, thank you. Bakibasa, gusto nyo kumitindahan? Ikaw labas. Bilang isa ka Romano Katoliko, ano nga mga signs ng Holy Bible ang amon basihan para amon mabalaan nga ang amon Bible nga ginabasa iya sang Roman Catholic Church? Ang Bible naton, no? Kung mabudlayan kita bangkod kita sa mga pari o sa mga kilala na itong nakaibalo. Ang ako niya ma-recommend sa inyo, New American Bible Revised Edition o kung New Revised Standard Version Catholic Edition. Aboning duwa. Hindi man sila perfect yung mga translations pero mas malapit sa Hebrew kag sa Greek. Pero ang masubo lang kay wala kita subong sa giligay nun yung mga translations. Nga gin-translate na kanya atong ma-available subong ang maayong balita Biblia. No, ginbuliganan sang mga Katoliko ka mga Protestante nga magsulat. Tanda naton, luwas nga may imprimator, lang taon naton ng imprimator sa sulod. Dapat may Deutero kanoniko ang Bible nga atong ginabasa. Butsi nga nun, may libro sang Sirak, Tobit, una kay kadua nga Makabeyo, no? Inang mga wala sina iyan na sa mga Protestante. Okay? Amo na mga Biblia ang aton gibasahon. Pero kung gusto mo English ka translations, New American Bible Revised Edition, kag New Revised Standard Version, Catholic Edition. Kung sa liga inon, okay man ning mayong balita Biblia. Para lang gid niya okay man ang Christian Community Bible. Okay man na siya. Depende sa inyo kung mang collection kayo mo sa mga versions ng Bible, maayo gid na. Okay, next question. Ano? Sige, kadto. Sa tong assist.
Good morning, guwapa. Good morning, brother. Nagpadala lang tanda ka tatlo ka question. Okay. Ang first is, bakit tinatawag ang ating simbahan na Roman Catholic Apostolic Church? Ano po? Bakit tinatawag ang ating simbahan na Roman Catholic Apostolic Church? Okay. Si Apostle Paul, dapat na maintindihan, ang word ni Catholic is universal. Okay, dapat maintindihan tayo na, ha? Maintindihan tayo na. Ang mission sa simbahan na ton, no? Ang mission ni Jesus, amo nang gibasan, amo nang yambal ni Jesus, no? Ang mission sa simbahan yung gintukod ni Jesus sa Marcos 16:18, amo na. Marcos 16:15, amen. Nagsiling siya sa ila, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, kag ibantala ang maayong balita sa tanan nga mga tawo. Ang mission sa simbahan, bugos nga kalibutan, universal. So that ang simbahan, Katoliko iya nga mission, universal, bugos nga kalibutan. Tapos nagbugimbantog ang simbahan naton, ari ang balo sa Roma 1:8. Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akong Dios pagi kay Jesucristo para sa inyo tanan. Kaya ang inyo pagtuo, ginabantog sa bugos nga kalibutan, universal. Sulat niya ini sa mga Kristiyano sa Roma. That is biblical nga sabat sa pamangkot ngayon na. Okay? Next question. Next question. How do we care or paano kita maghandle sang Bible samtang kita nagabasa para maging sacred or sagrado ang aton pag-uyat o paggamit samtang nagabasa sang pulong sang Dios? Maging secret ng iyang Bible kung ginagamit siya. Hindi na matuod niya kung ginabutangan mo crayons, kag ginabutangan, unahan ko na nadaan kay may iban sila ko nabatian nga hindi ko na secret ng Bible kung ginabutangan mo crayon. Actually, bago ko amo na akong ginobra sa Bible, actually gin-consult ko ini sa isa sa mga mentors ko sa University of Notre Dame, kay Dr. Brian Daly, isa sa mga gintagaan sang Cardinal Ratzinger Prize sa Theology. Yung diskasan namon ini ang parte sa pagbutang sa mga crayons kag Highlights. mga laikwan bala? Highlighter. Hindi, that is not true nga ginambal na nga ginabastos ko ng Bible kung ginabutang ang crayons. That is not true. Kailabanan sa mga Katoliko gani masakitan lang ang ibang ginabinutang lang sa altar kay nadloks lang ang gamiton. Paano inagamit? Paano dapat ginabasa ini? Ginatunan. Kaya ginakabuhi. Tandaan na ito na mga ni Kristo, ho? 1:17. 1:17. Pakabalaan na sila pagi sa kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran. Pakabalaan na sila pagi sa kamatuoran, kaya ang imo pulong kamatuoran. So, baka yung balaan na yun kung natong ginagamit, ginabasa, ginatunan, ginapamatian. Importante man ini nga magpamati man kita sa iban. Maning pinaka-problema sa iban sa ato, no? Kung kita mo gani, hindi gani makapuno sa imong matang naghahambal sa tunga, kag dumaalam ka, kay taas mo yung eskwela, hindi ka magpamati. Inasukat natin humility sina. So dapat kabalo ka mamamati sa iban para hindi lang magbasa ka, magtuon ka, kundi kabalo ka magpamati sa iban. Bisan pa nga daw ginatuyo ka, kag ginaburingan ka na, no? Yung isa daw naburingan. Importante sa tanan, ginabutang sa buhat ang aton mga natunan. Ano nga bal ni Santiago? Santiago 1, versikulo 21 to 23. Gani bayain ninyo ang maghigko nga pamatasan kang inyo malaot nga pagginawi. Itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios, kag batunan ninyo, hindi lang basta pamatian, batunan ninyo ang pulong nga iya ginatanom sa inyo tagipusoon nga sarang makaluwas sa inyo. Dapat open your heart gadya nga matanom sa Dios ang iyang pulong.
Hindi pagbuanga ang inyong kaugalingon pagi sa pagpamati lamang sa inyong mga pulong, kundi ibutang ninyo ini sa buhat. Importante, ginabutang yun sa practice. Although kita tanan nag-struggle, kita sila, hindi kita mga perfecto nga mga tao, pero tinguan naton nga mabutang sa actions ang tanan naton nga natunan kung napamatian. Next question. Next question is from our brother or sister sa INC. Then sila ares lade. Yes, Ari, sila. Pwede sila lang mamangkot sa akon. Sige na please, brothers and sisters, welcome ka mo. Damo man ko mga friends nga INC, okay? Pwede ka mo din kakadto. Hindi kita magdebate Mangkot lang ka mo. Are, Ari, sila. welcome ko, pilas na kabilog. Wala lang ko kabalo ba, brother? Kagindaw lang man. Ay, hindi sila magkadto. O sige na, ano yung pamangkot sa itong mga utod? Welcome po mga brothers and sisters. Palakpakin niyo ito ng utod. Okay, welcome. Anong mga pamangkot nila sa itong mga uturan? Sa Biblia nagkuon, ako ang Diyos, ang nag-iisang Diyos. Andot ang Katolik may 3 ka persona. Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, kag Diyos nga Espiritu. Amo na ang question nala, why kano nga may triune God? Una, ang doktrina, si Kristo ito pamangkuton. Anong ambal niya? Mateo 28:19. Amo na Pero ang taon tanay ang hambal sa Biblia, may isa lamang ka Diyos. Why kita doktrina nga 3 ang Diyos? Remember, even sa mga document sa simbahan naton, wala kay gintudlo sa simbahan nga 3 ang Diyos naton. Why ginanay gintudlo? Anong ang badre sa unang Korinto 8:4 ba sa untanay Unang Korinto 8:4, ganina nungod sa mga kalanon nga nahalad sa mga Diyos na kay balo kita nga ang Diyos wala sing pulos sa kalibutan, kay may isa lamang ka Diyos. Isa ka Diyos Pero si Kristo, anong ang balya sa Mateo 28:19? Gani katuin ninyo sila tuin ninyo tanan nga mga tao sa bugos si kalibutan, kagimuwa sila nga mga itutunan ko. Bautisuin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kung gamitan ko ni sang Greek mismo nga sa Greek mismo nga grammar, nga natawag nila nga Granville Sharp rule, galing kay bas hindi kasunod ang iban. May 3 ka definite article nga ang kaulugan sila sa Greek grammar nga distinct ang Father, distinct ang Son, distinct ang Holy Spirit, pero hindi sila 3 gods. Bawal na. Kontra na, tawagin na nga polytheist pag ginambal na ito nga ang Amay, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos, ang si Jesus Diyos, kag 3 ini ka Diyos, 1 + 1 + 1 = 3 gods. Hindi na ito ng doktrina. Karon na pamangkot. Isa sa doktrina naton, ang Amay, kag ang Anak, isa lang. Pero distinct hindi botsingin nun. Hambal ni Kristo, 1:30, basahon ko na. Para sa itong mga kuturan ng Iglesia ni Kristo, kaayo kami, kayuguinan nyo, ma-explain ni sa inyo, kagkabay pa nga open-minded ka mo, nga pamatian nyo man ini. 1:30 nga nagasiling, ako, kagang Amay, isa. Pero isa gambal nga ako man ang Amay, that is another kwan. Sa Greek sini, ego kai, hupater, hen is men. Ang ginamit sa grammar is hen, neuter. Ang mga scholars nagapaybalo nga iba ang person sang Amay, iba man ang person sang Anak. Karon, basahon ko ang gin-lecture sa inyo mga ministro. Juan 17:3 para di mamambal nga ba si unfair kami bala? Ang ambal dire, Juan 17:3 nga nagasiling. Hambal ni Kristo, kag amo ining kabuhi nga wala sing katapusan, nga mga tao makakilala sa imo nga ikaw lamang ang matuod nga Dios. Kama ni kamang nakabutang hindi period. So ang pagintindi, ang Amay lamang amo ang Dios kag ginabalik Kristo, ikaw lamang ang makilala nila nga matuod nga Diyos. Pero may sugpon, kag si Jesucristo nga imugin padala.
Sa konteksto sini, sa versikulo 5, kung padayunon talang nga pagbasa, pareho ginasang ginambal ko nga dapat literary context. Direto makitaan, karon o amay, sa imo atubangan ihatag sa akon ng himaya. Ang amo nga himaya nga akon man. Kaya pagbati sa ato mga kuturan, tao si Kristo, hindi Diyos. Para pamatiin nyo ha. Karon o amay, sa imo atubangan ihatag sa akon ang himaya. Ang amo nga himaya nga akon man anay upot sa imo sa wala pa matuga ang kalibutan. Karon ang nagsulat sila si Juan. Paano pakilala sang amuman nga writer sang gospel si Jesus? Juan 1:1. Sa wala pa matuga ang kalibutan, nyara ng pulong. Ang pulong kaupod sa Diyos, kag ang pulong Diyos. Sino ning pulong Diyos ngayon eh? Juan 1:14. Ang pulong ng gintawo kag nagpuyo sa tunga naton. Nakita nato ng himaya nga puno sang grasya kag kamaturan. Ini amo ang himaya nga labaton niya subong bugtong nga anak sang amay. Karon ari ha. Di bala sa 1:17:3, ginpakilala ni Jesus sa ang amay, ikaw lamang ang matuod niya Diyos. Sakto na. Ginpakilala niyang amay. Nga man waya ginhambal nga, kag ako man, Diyos man, hindi na paghihambal. Hindi tikalon ng atong Kristo. Hindi tikalon. Nantaw nyo ha? Nga man, ang kumabasa na ito sa Biblia, nga man si Kristo, amay permiya ginapadunggan, hindi iya kaugalingon. Aring explanation. Juan 8:54. So 1:8:54, si Jesus nagsabat, kung ako ang magpadungog sa akon kaugalingon, ang akong kadungganan manginwala sing pulos. Ang nagapadungog sa akon, amo ang akon amay. Kita nyo? Ang pamangkot, paano siya padunggan sang iya amay? Hebreo 1:8. Ari pamatian ha? Ginpadunggan sang anak, ang amay. Ikaw lamang ang makilala nga matuod nga Diyos. Ang malakaroon ni Kristo, ang nagapadungog sa akon, among akon amay. Ano? Paano padunggan sang amay si Jesus nga iya anak? Hebreo 1:8. Amo ning ginasiling. Pero ang Diyos nagsiling na hanungod sa anak. Ang amay, ginambalan niya ang iyang anak. Anong tawag sa amay sa anak? Ang imo trono o Diyos. Wala sing katapusan. O tinawag sa amay ang anak ka Diyos man o. Ginpadunggan sang amay ang iyang anak. Ang imo trono o Diyos. Kita nga mga Katoliko, nagapati kita nga si Kristo, matuod nga tawo, kag matuod nga Diyos, kay gapati kita, Diyos nga nagpakatawo. Karon ang pamangkot. Pero nga, wala kita nga nagapati, nga tawo lamang siya. Hindi pwede. Juan, balang ko na, ang basahon, Juan 8:40. Juan 8:40 nagasiling, ako'y tao. Sakto na ang 1:8. Ako'y tao, that's why gapati kami nga tawo si Kristo. Pero why kami gapati nga tawo lang siya, gapati kami nga Diyos siya nga nagpakatawo. Kaysa iban nga mga passages sa Bible, ginapakilala siya nga Diyos kisaya. Na why pa ko nakatapos sa katuan ko na nga, hey dua na galing Diyos ninyo. Hindi na pwede. Yung tawo na ton, no? Nga man, why kita nagapati nga tawo lamang si Kristo. Pwede gapati kita nga Diyos si Kristo. Jeremias 17:5. Amo ning wording ho? 17:5 sang Jeremias. Ang Ginoo nagsiling, silutan ko ang tawo nga nagabiya sa akong kang nagabutang sang iya pagsalig sa mga tawo. Kung tawo lang si Kristo kag hindi Diyos, ang basang amay, silutan ko ang tawo nga nagabutang sang iya nga pagsalig sa tawo. Paano inakaron? Paano ka makasalig kag paano ang tao makaluwasi mo kung tao lang siya?
Si Kristo, Savior naton, Ginoo naton. Eh kung tawo lang siya, paano kayo save isang tawo lang? Pangadwa, damo mga pamatuod sa Biblia nga hindi lang siya tawo, ari ha? Mateo 14 versikulo 25. Yan nagasiling. Sang kaagahon na si Jesus nag-apa sa ilangan, nagalakat sa ibabaw sang tubig. Si Jesus naglakat sa ibabaw sang tubig. Balang ko ni karon ang lason sang iban. Eh si Pedro ganita naglakat man sa tubig. Diyos man siya. Naglakat si Pedro sa tubig because sa konteksto sinihambal ni Jesus, karika. May kaman si Jesus sa pagpalakat. Pero never mo mabasa sa Bible nga may nagkaman kay Jesus nga maglakat sa ibabaw sang tubig. Karon mambalang iban. Eh nakalakat siya sa ibabaw sa tubig tungod ang Diyos ara kay Kristo. Balang ko na nga mampalusot kag mga argumento eh. Sige abe, sino nga tawo diri sa aton nga makasiling nga arang Diyos siya? Di ba arat-aran ang Diyos sa aton? Duala na eh. Hindi ka man magsiling nga way ang Diyos sa imo kay kung way ang Diyos sa imo yawa ara sa imo. Pero mambal ka arang Diyos mo, sige abe, tanan nga nagasiling nga arang Diyos siya, lakat abis babaw sa swimming pool kung kaya mo, obrahon na. Hindi ka kaubrasin na. Sa pagid, sa Biblia, sa unang Timoteo 6:16, wala sang tawo nga makakita sa Diyos. Ang unang Timoteo 6:16. Pero dire sa 1:18, inasiling dire, wala sing bisan sino nga nakakita sa Dios kundi ang bugtong nga anak nga Dios ngayara sa luyos ang amay amo gid lamang ang nakakita sa Dios. Kung sa unang Timoteo 6:16 wala sang tawo nga nakakita sa Dios, pero dire sa 1:18 ang anak lamang ang nakakita sa amay. But mo singin nung contradict in duha ka verses? Why kita tutol niyang amay Dios? Why kita tutol nga si Kristo tawo kay nagapati kita siya. Pero wala kita nagapati nga tawo lang siya. Kapati kita nga ang Diyos nagpakatawo. Karon ang pamangkot, eh kung Diyos galing amay, Diyos ang anak, duha na galing Diyos ninyo. No. Lantawon ta sa Bible, hindi subong na. Ang Bible mismo, ang Diyos ang paisipon ta, hindi ang tawo. Kung ang tawo lang, gamitan niya mathematics. Pero kung ang Diyos paisipon, ang tawa ha? Paano mag-isip ang Diyos? Genesis 2:24. Oh, si Adan kag si Eva. Si Adan naman si Eva, hindi. Pila ka persona si Adan kag si Eva? Pila sila? Darwa. Si Adan, isa. Si Eva, isa. Kung kita pa isipon, pila sila? Dua. Pero ang Diyos pa isipon tao. Genesis 2:24 nagasiling, tungod sini ang lalaki magabiya sa iya amay kag iloy kag magapuyo upod siya asawa kag sila nga duha mangin isa. Eh ang balon mo bundol ang Diyos sa mat sini ganon yan. Kaya ang isip niya sa babae kag lalaki isa. Pero si Kristo pamatayon naton anong bayan Juan 10:30, ako kag ang amay isa. Sa Mateo 28:19, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, sa dalong-dalong nga pagintindi sini, equal ang amay kag ang anak. Although sa Bible, again, kung may gamiton dira nga mga verses sa Bible nga nagasiling, Juan 14:28, mas gamhanan ang amay sa akon. Because si Kristo, hindi siya tikalon, hindi siya bugalon. Bawal kay Kristo nga magsiling, equal kami sa Father. Kay tinikal ina, binugal ina. Ang tawan nyo ha, sa Old Testament pa lang, wala pa na-compile ang New Testament. Ari ho, aware na si Kristo sini sa mga kasulatan. Hulubaton 27:22. 27:2. Iban lang ang padayawa sa imo bisan na mga dumuluong kag hindi ikaw ang magdayaw sa imong kaugalingon. That is why sa Bible, permi lang na tumabasa,
mas gamana ng amay sakon, no? Ang Diyos lang gid ang amay lang gid ang Diyos, pero ang Diyos man mismo impakilala niya man ang iyang anak nga Diyos. Perfect gid nga example kag modelo si Jesus sa pagpaubos nga tanang kita man dapat mangin mapinubuson pareho niya. Salamat sa question. Next question. Warren, brother, thank you so much. Why na? Amo na no ang last nga question. Amo na to ang last na question. Okay, last question. Thank you. Okay, Brad. My sister. Good morning, Brad. Good noon na gali. Gina-appreciate namon ang pag-respond mo nga ikaw gid ang nag-speaker subong nga aga. Thank you gid kag inspired gid ikaw kang Holy Spirit subong. Salamat gid sis. Salamat sa Diyos. Ang akon pamangkot amo ni kay gusto namon bala nga mabalaan kay damo-damo ang mga pamangkot sang mga nominal nga mga Catholics kag mga kabugtuan naton na labi na gid ang hindi na tumuluo mga iban nga sekta. Kaya mo ni ang pamangkot nila kag gusto man namon mabalaan para nga madepensahan man naton ang aton nga pagtuo. Una, nga ang galiwan-liwan kita sa pagrosaryo, kag ano gid bala ang importansya sang rosaryo. Kay nahamban mo kay na nga si Jesus Christ gani naga pangamuyo man liwan-liwan, pero we want something profound para ma-explicar gid namon. Una ko pamangkot brother. Una, kung i-discuss na gid ang bilog nga topic sa rosaryo, basi mapunan kita sina daglawe ginaya. Pero ari lang ng taon naton base ma-misinterpret ang rosary nga kay Mayor, Mama Mary, tanan nakapatuya. Kung naton na lang taong kay Jesus ginaya nga kabuhi, kung naton isa-isaw ng misteryo. Aratan na lang sa Bible. Kung isa-isaw naton. Pero ari karon, basahon tanay ang ginagamit sa iban nga sekta against sa rosary. Para bala hindi man kayo kung isa may mga iban nga nag-atake sa atong ginabinasa lang nila ang mga passages nga pabor sa ila. Dapat lang taon-tang konteksto gid sa kabilugan. Like ginato mga kauturan nga sa Iglesia ni Cristo nga nagasig tawo si Kristo kay amo ning babas ang Bible. Insakto ina nakabutang sa Bible nga tawo siya. Pero hindi lang diray mo basahon lang tawo ng bilog nga Bible, lang tawo mong konteksto. Kay ang bilog nga Bible nagapatusi mo nga si Kristo Dios nga nagpakatawo. Karon are. Basahon ta ang Mateo 6:7 nga ginagamit permi. By the way, ano oras na dira? 11:45. Kaya ako karon mamangkot sa inyo kung gutom na kamo. Muna akong question sa inyo. 11:45. Ano oras na? Ano? 11:45. 11:45, brother. Okay, after sa Moses, siguro duha pa ka questions. Kag gusto ko man makabati mga testimony. So, mga adlaw bala sa inyo. Okay. Una, basahon ta anay. Last two questions after kay sister ha. Mateo 6:7. Basahon ta anay dire. Sa inyo pagpangamuyo, hindi ka magamit sa madamo nga mga pulo nga wala sing pulos. Subong sang ginagamit sa mga pagano nga nagauna nga pagapamatian sila sa Dios tungod kay malawig ang ginapagpangamuyo. Ang ibang gagamit sang King James Version kag basahon ang Tagalog nga translation sila nga ang dating Biblia, sa inyong pananalangin ay huwag kayong manalangin nang walang kabuluhang paulit-ulit. Because ang word niya paulit-ulit, ginagamit niya prop texting. Sa Greek, ang nakabutang is batologicity. No, nagaling sa tinaga nga batologeo. Ang botsing nun sina is stuttering. Inang stuttering bala, bulol siya. Amo nang botsing yun dira. Wala man nakita ka pangamuyo sang bulol. Karon, bisan pa sundan nato ng argumento nga wag kang manalangin ng walang kabulang paulit-ulit, hindi kita sina guilty. Una, kung magpangamuyo kita sang amay namon nga balik-balik, wala pulos ang amay namon? Hindi, may pulos sina. Kaysa Mateo 6:9, ang tudlo ni Jesus, magpangamuyo kamo sang subong sini, amay namon, yara ka sa langit. Magpangamuyo kita, maghimaya ka Maria. Sa Lucas 1:28, message sila sang anghel nga gipadala sa Dios kay Maria. Maghimaya ka Maria. May mga nag-argue sila hindi dapat amo ng translation, pero halos talaga niya mga honest na translators nagambas lang nga pwede inagyapon nga translation. Ara sa Bible Lucas 1:28, kung magpangamuyo ko Hail Mary, way na pulos,
yung pagwa mo na karon nga way pulos man ang message sang Dios pagis anghel. O magpangamuyo ko karon magsulit-sulit ko sang glory be. Himaya sa Amay, Anak, Espiritu Santo. Way na bala pulos kay ginabalik-balik ko nga dayawon ang Dios. May pulos. Karon klaron ta ini, bawal bali ang balik-balik nga pangamuyo. Hindi. Aminon lang sa aton mga kauturan sa Iglesia ni Cristo, balik-balik man sila magpangamuyo. O sige, pwede ari hindi niya pagpamangod kay kabati kuya. O magpangamuyo ilang ministro, ang ilasabat, opo. Tapos magpangamuyo naman ang ministro, opo. Pilagi ka bisis ang opo, balik-balik man na gani. Oh, pero ay ko gambal nga way na pulos sila pangamuyo. Kung from the heart ila pangamuyo, okay na ya. Way ko i-condemn sa inyo nga way pulos niya pangamuyo. Pero balik-balik ang opo. Balik-balik eh. Now, luwas kay Kristo sa Mateo 26:44, balik-balik, nang tawon naton ang tao ang mga Israelita sa mga paano sila magpangamuyo. Sa Salmo 136, versikulo 1 to 3, amo nang ginasiling. Mamatian mo kung paano mga muyo, oh. Magpasalamat kamo sa Ginoo kay siya maayo, kag ang iya grasya nagapadayon sa gihapon. Magpasalamat kamo sa labing gamhanan sa mga Dios, ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magpasalamat kamo sa labing gamhanan sa mga Ginoo, ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Balik-balik ko. O ano pagid? Paano mga langit doon yung mga tinuga magpangamuyo? Bugna 4:8, aray na sa langit ha. Bugna 4:8. Ang kada isa sining apat ka mga tinuga nga buhi, may anom ka mga pakpak, kada pulos lang sila mga mata, sagwa kag sulod. Sa adlaw kag sa gabi, wala sila nagauntat sa pagkanta nga nagasiling. Adlaw kag gabi ha, wala nagauntat sa pagsiling nga ano, balaan, balaan, balaan. Ang Ginong Dios nga makagahom nga amo anay, amo karon kag amo man ang magakari nga makan mo adlaw kag gabi way gauntat di pangamoy. Balaan, balaan, balaan kung mali, kung sala ang balik-balik nga pangamuyo. Nga man wala sila ginasaway sa Dios. Sila pangamuyo sila nga pagdayaw sa iya. Ang kontra sang Dios nga pangamuyo hindi yang balik-balik nga pangamuyo. Ang kontra sang Dios nga pangamuyo hindi yang malipot nga pangamuyo. Ang kontra sang Dios hindi ang malawig nga pangamuyo. Ang kontra sang Dios nga pangamuyo, ang pangamuyo nga wala nagikan sa tagipusoon. Ariyo, Mateo 15, versikulo 8. Mamatian naton si Ginong Hesus kung ano gid ang hindi gusto sang Dios sa tawo kung magpangamuyo. Ini nga mga tawo sining sang Dios nagapadungog sa akon sa ilalamang mga pulong, pero ang ila tagipusoon malayo gid sa akon. So kung bisan balik-balik mo pangamuyo, kung halin lang sa tagipusoon, bukal sa imo tagipusoon ang pagpangamuyo, pamatian ka gid sa Dios. Pero bisan malipot ang imo pangamuyo, kung halin lang gid sa bibig ang imo pagpangamuyo, hindi na namutan sang Ginoo nga pangamuyo ang imo. Kay ang Dios unang Samuel 17, ang Dios nagatulok sa tagipusoon. Sa heart sa iya nagatulok. Pero kita man nga mga Katoliko, maganda man kita kung magpangamuyo ka mo rosaryo, hinaya. Kaya kung kaysa may iban man nga guilty nga magpangamuyo, do kinalagas siya sa kung ano yung inyong ginadalian. Hinaya. Dapat from the heart, kung mag-istorya ka gani sa, may transaction ka gani sa tao, di ba na? Bago mo makuha ang atensyon sa isa katawo nga imo nga ginadilan kung may mga transaksyon ka, di ba na? Ginaistorya mo gani manami, ginahambala, ginatawhay mo gani, ginaplastar mo nga para makuha ang nimo yung atensyon. Ang amay pa naton sa langit kung hambal ga istorya ka, dapat istoryahon no? From the heart. Hindi lang sa bibig lang. Okay? Thank you so much. Okay, last. Thank you, bro. Na-enlighten kami. God bless your heart. Thank you so much. Now, last two questions. Paano naton mapabalik sa Katoliko ang membro kang aton pamilya nga nagsaylo sa ibang nga sekta? Tuon gid
Sang buhay pa si Eli Soriano, permi kami gasabtanay sa vlog, no? Na kaupod ko si Brother Bikmar, sulat sang article kasi nabtanay kami ni Soriano, asa nag-abot sa punto nga ginakat ko siya debate, kagin pangayuan niya ko authorization halin sa Santo Papa. May authorization ko halin kay Archbishop Alvin Kula, kay sa Santo Papa pa niya ko niya pangayuan, nga niya maginubra sa iban. Nga man ginambal ko ina. May mag-asawa, nga ang asawa na convert sa sang dating daan. Ang iyang abana, si Brad Mike Alcala, nag-resign gid sa hotel, nga iya ginaskwela, nga ginaubrahan, para nga tunan ang aton pagtuluhan. Gusto niya nga mabalik ang iya asawa. Pero wala gid sa iya naibaluan parte sa aton nga pagtuluhan. Do halos gay libion siya nga gusto niya mabalik ang iyang asawa, ging kontak niya ako, nagadto ko sa Manila. May debate itong natabo sila balay, asa naging kang katanay na gani, no? Sa Pasko ina nga life ha, kaysa active ako sa debate. Gini mo niya gid ang tanan. Kaysa kaluoy sa Dios sa sige nga pagpangamuyo kapag tuon na balik niya iya asawa sa wakas. Pila man ka dugay man. Amo ni kung gusto mo gid nga mapabalik, ubraha gid mo masarangan. Karon kung hindi mo kaya, warning mo bata. Hambalay siya, bilang nanay may salabton ka sa Diyos kung hindi mo na maubra. O ariya, pareho sila isa kay Propeta Ezekiel ang hambal sa Diyos. Oh. Sa Ezekiel 3:18-19. Kung magsiling ako nga ang malaot nga tao dapat mapatay, pero wala mo siya pagpandami sa pagbaylo sang iya pagginawi kung magkabuhi siya, mapatay siya nga sa gihapon makasasala kag ikaw ang may salabton sang iya nga kamatayon. Halimbawa ikaw isa ka ginikanan kag wala mo gid gintudloan sang insakto imo bata kag nagtalang, may salabton ka sa Dios. Pero kung ginambalan mo siya, ginwarningan mo siya, kag way man siya gihapon magsunod sa imo sa verse 9:19 mo na ginambal. Kung ikaw magpaandam sa malaot nga tao kag hindi siya maguntat sa pagpakasala, mapatay siya nga sa gihapon makasasala. Pero maluwas mo ang imong kaugalingon. Wala ka na sang salabton. Para sa isa ka mga sa ginikanan, dako gidya ang ilang salabton sa Dios kung hindi nila matatap ang ilang panimalay, ilabi na sa espiritual nga pagtatap. Unang Timoteo 5:8. Amo ning ginasiling. Pero kung mayara nga wala nagatatap sa iya mga himata, ilabi na gid ang mga katapo sa iya kaugalingon nga panimalay, nagapanghiwala sa pagtuo kag labi pa siya kalaot sa di tumuluo. Amo ni akong gin-advise digto sa mga ginikanan sa Dumangas nga frustrated na gid sila nga mapabalik sa Katoliko ang ilang mga kabataan. Hambal ko ubraha ang tanan mga masarangan nya mapabalik. Warningi hambali. Sang bag-o si Cardinal gin-assign sa Manila, nagstorya kami nga duwa. Ang iya sa akon nga panumdom, ang balya Dwayne, sabta lang yung mga pamangkot sa mga nagapamangkot. Kung hindi sila yung magpati, babayin na sila dira. Basta importante na paig nato silang kamaturan sa ila. Hindi tanan yung mga taong papatita eh. Subong may possibility nga ito mga kuturan sa Iglesia ni Cristo, mamangkot ni sa ila mga upo digto. Kagambalong kasala ako ng explanation. Pero sa ila na inaya. Basta importante na patihan laton side. Patihan man nila ini o kung hindi. So sa inyo man, no, kung inyo karon sundon ang mga panugyan sa inyo, nga tun-an nyo, basahon nyo aton ang Biblia, kag mamati kita sa ginatudlo sa simbahan para di kita magtalang sa aton mga pagintindi sa ginabasa naton. So dapat patihan naton ni, no, kag para hindi kita magtalang. So hindi na madali nga pagpabalik, no. Ubrahon man sang ginikanan ang ilang part, pangamuyuan, kag makitaan man na sang Ginoo kung ginobra mo imo nga parte. Pero kung di ka ganyan mag-imo sang part sa kag gimbalon mo lang nga pangamuyuan mo lang, dapat may action kay ganyan nga obrahon. May action kay ganyan nga obrahon. Ang akong tiyo nga atheist, balaan yung atheist nga ginatawag, wala gapati sa Dios. Ginabuyayaw niyang Ginoo, ginapanglampusan niya ng mga imahen sa balay. That is why sang una, sang soltero pa ko,
Wala ko masyado ga stay sa balay kay base mag-away kami nga duwa. Gasakit akong buot kung buyayawon niyang Diyos. Ginpangamuyuan ko siya, dugay-dugay gid pangamuyo ko. Pero luwas kay ginpangamuyuan ko siya. Ginhambalan ko gid sa iya, ambal ko. Hindi ka ganyan kapasalamat sa Diyos nga buyayawon mo siya nga sa mo to nga sa ulihin na nagsanabtanagi kami ginangla kong mangita gi kuya action yang hambalan kong gid sa iya sa kaluoy sang Ginoo sa ulihin nakadiretso sa divine mercy. Problema ang mga atheist sunggod lang gid ya. Sabi nila tanan nga mga problema pag may problema may pagtilaw wala na sang Diyos amo nila pagpati gusto nila kung may Diyos tanan bugana ay hindi na iya subong sila. Okay? Last question. Okay. Sa diin bala naghalin ang mga pamahiin sa mga kamalaman nga until now ginasunod pa pagdaga sang balay before patindog mo na amo ning problema kay kung nagapati kita sa mga advices o kung mga suggestions sa mga albularyo kung diri sinyo santike no tawag sina siruhano ha may warning na ang Bible na nungod sina ari ha Deuteronomio 18 9-12 kung mag-abot na kamo sa duta nga ginhatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, hindi kamo magsunod sa mga makangiliad nga ginhimo sa mga kapungsuran niya digto. Hindi paghalad ang inyong mga kabataan sa kalayo sa inyong mga altar, hindi pagduguti ang inyong mga tao sa paghimo sang magic o kung sa manugpakot o kung manugbabaylan o kung sa lamang kiro kung hindi sila magpamangkot sa mga espiritu sa mga patay. Ang Ginoo nga inyo Dios magadumot sa mga tao nga nagahimo sining makangilad nga mga butang. Abomination para sa Dios ini nga mga buluhaton o kung kasuklam-suklam pa kung sa Tagalog. Ini mga parte sa mga pamahiin, hindi lang sa time na ton subong sa mga katigulangan. Even sa time pa ni Apostol Pablo, ari warning Colosas 2 versikulo 20-22. Napatay kamo upod kay Kristo kay ginhilway gikan sa mga espiritu nga nagagawom sa nga kalibutan. Gani nga aman nga nagakabuhi kamo subong nga daw iya pa kamo sa nga kalibutan. Nga aman nga ginapatuman ninyo ang mga pagsulundan nga nagasiling. Hindi pag-uyati ini. Hindi pagtilawi ina. Hindi pagtanduga ang iban pa. Kita nyo kung isa may patay, hindi ka magkapot sang silhig. Hindi pagtilawi ina o hindi ka magluto sa mga nagakamang, sa mga nagalupad. Ini tanan wala sing kapuslanan ka magamit kung nagamit ini. Ini nga mga pagsulundan ka mga pagtulundan ginhimo lamang sang tawo. Karon aring sabat, wala man na sinabran sa may madula sa imo kung magpati kasi na. Ang pamangkot wala ayan sa may madula. Kaya maldir ni Apostol Pablo, ginhimo lamang inisang tao. Ang problema subong may mga katigulangan, hindi tanan, no, hindi tanan. Pasalamat ko si Lula kung assistant principal na naging reject na niya ina isang una nagkasuay gid kami ya. Pero in a nice way ako paghambal kay Lula kay gisaway ko siya sa mga pagpati niya sina. Hambal ko lang, hambal gina isang Bible kagamo na itudo sa tong simbahan. Kung ang laway subong may mga may mga nagahambal gidya, way gidya sa may madula sa imo. Pero ang pamangkot, way gid man ayhan sa may madula sa aton. Ang hambal diri sa Marcos 7:8. Kung ang isa ka bagay ginatudlo mo nga daw iya na sang Dios. Ginapapatig nga daw iya na sang Dios. Anong hambal diri sa Marcos 7:8? Wala pulos ang ila pagsimba sa akon. Do kasakit sini ha? Kasimba ka na wala pulos yung pagsimba. Nga man, kay ginapatuman nila ang mga kasuguan sa mga tao, subong ang mga kasuguan sa Diyos.
Kag si Jesus nagsiling, ginasikway ninyo kasuguan sa Dios, kag ginapatuman ninyo ang mga pagsulundan sa mga tawo. Nan kung ginapatuman ta na sa ato mga kanakan, sa ato mga kapuhan, ang inay mga pagsulundan, para sa Diyos kaliyan, nagiging invalid ito nga pagsimba. May madula gid sa aton. In fact, sa CCC, ang ambadra, it can even affect sa aton nga worship sa Diyos, ang pagpati sa pamayan. Kag mahulog ka sa una nga sugo sang Diyos kung nagapati ka sa mga pamahiin. Okay? Amen? Salamat sa pagpamati. Karon, kung may gusto mag-testimony sa inyo, at least 3 lang, bala ko nagutom na kamo, ako man nagutom man, no? Kung tani maka-testimony man, yung ma-inspire man ng iban, kung ano inyong mga na-learn, anong mga changes nga inyong na-experience. Una, bago ako magtapos, kag mag-umpisa sa testimony, salamat sa mga kuturan nga nagtambong, sa atong mga kuturan nga Iglesia ni Cristo nga nagkarig, bendisyon kamo sang Ginoo, kag tanan kita kabay pang bendisyonan sang Ginoo, ang mga mahal naton sa kabuhi, hindi natong kaupod sa sining tinion. Amen.